yesterday at the meeting, the President was visibly distressed, very bothered, and clearly stressed with the information that was relayed to him. Lubang nababahala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga kabataan gamit ang internet. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic Lavano, inatasan ng Pangulo ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na palakasin ang kampanya nito laban sa online sexual abuse o exploitation of children o OSAIC at child sexual abuse o exploitation materials o CSAM. He gave the directive, a very strong directive, to the DOJ, to the PNP, and other law enforcement agencies to further intensify the efforts. Ayon sa National Coordination Center Against OSAIC at CSAM, malaking hamon ang paghuli sa mga sangkot dito dahil mismong sa loob ng tahanan nangyayari ang krimen, kung saan mismong mga kamag-anak o kadugo ng mga bata ang nagsisilbing bugaw o nag-aalok online. Sa datos ng ahensya, laganap ang iligal na gawain na ito sa Cagayan de Oro, Iligan at sa Taguig City. Karamihan sa gumagawa nito ay mula sa mga pinakamahihirap na pamilya. Tina-target nila sila because they're easy targets because OSAIC is a financially lucrative activity. So kumakagat na yung mga ibang kumakagat na yung mga victims, mga 300, 200 for just showing CSAM, showing nude pictures. Ay sa DOJ, pabata ng pabata rin ang nagiging biktima ng online sexual abuse. Earlier, the youngest victim was about 3 months old. Ginagawa na rin ng Philippine National Police ang lahat ng paraan upang tukuyin ang mga nagpapatakbo ng iligal na gawain na ito kahit na may hamon sa paggamit ng teknolohiya. Tinitingnan ho namin ito na challenge talaga para sa amin later on. Kasi ngayon nga lang ho, di ba ho, nasa dark web sila. Kami ho ay we are trying to find really yung technology na kaya nila nahabulin or parati ho silang nandun sa kumbaga a step ahead. Sa datos naman ng DOJ, mula noong 2009, naabot na sa 523 ang na-convict sa mga kasong may kaugnayan sa online sexual abuse sa mga kabataan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.